sa akon. Ano oras? Sabong, alas 12. Yeah. Ito na lang. Wala isa na nalaman. Basi di man mga bot. Nagawag na eh. Let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts. May 6, 2025. Praise the Lord, buhay. Grabe, marapit na ako na stroke, no? Oh, update lang sa health natin. Totoo, marapit na talaga. Oh, Thursday last week, anong araw 'yon, ha? May 5 ngayon eh. Grabe. Mahirap magkasakit. Na overstress ako eh. Parang yung parang wala akong exercise for 1 year eh. Hindi ako nakapag walking eh. Yung mga vacation lang. Talaga. Buti nabuhay ako. Na-diagnose ko para na mild stroke. May ginawa ako yung unaccustomed activity. Grabe. Naglagari ako ng lagari, yung mga puno ng kahoy. Malakas. Yan. Binilisan ko eh para hindi mahuli. Ako kasi ang landscaper. Hindi nila alam ako nag-landscape. Kasi public place, may mga century old trees talaga sa malapit sa katabi ng line canal. What would you expect pag lumaki yan? May acacia, may mahogany, may niyog. Kaya nakuha ko na yung interior part ng niyog. Binalikan ko yung parang ganito kalaki lang kamay ko. Alas 10 ng gabi. Clandestine operation. para hindi mahuli. Nung nilalagari ko, kumahol yung aso. Mas lalo ko na naging apprehensive. Nakuha ko yung kahoy pero parang 3 times ko na try. Kaba-kaba, tugdug heart ko, tugdug. Sumakit ang ulo ko. Parang nako, pag mahina ka lang, pwede ka ma-stroke. Dinadiagnose ko, parang kaya ng heart, no? Walang bara ang heart. Ang headache ko natural, may minute bleeding yata kasi nag-headache ako eh. Thursday, pagka Friday may transaction ako. Palpak. Sabi ko kay misis ko, wag na muna ako lumabas ng Friday kasi last office hours. Sabi ko, hindi pwedeng lumabas kasi mayroon akong headache. Parang nagvertigo ako sa ginawa ko. Clandestine operation. Ako nag-landscape eh. Yeah. Na hindi nila alam na pinuputol ko na yung mga kahoy kasi pag nagpaalam ka, daming chat-chat. Oh. Kaala ko ma-stroke ako eh. Sabi ko, wag na muna akong lumabas. Sabi ni Mrs., kaya mo yan. Hindi lang muna siguro ako lumabas ng Friday. Siguro ang headache ko mga 80%. Yeah, Sunday 70%, Monday 60%, Tuesday ngayon 50% na lang. Nag-B-complex ako 1,000 milligrams. Mahirap kung ma-stroke, no? Cerebral stroke yun kung minalas ako.
cerebral, yung utak ang puputok, hindi ang heart. Kaya sorry sa katransaksyon ko. Hindi ko nabilang maigi, nandito lang sa tabi ko. Pinagkamalan ko pa. Hindi, kasi mali niya. Nung pagtanggap niya ng pera, bibilangin sa harap ng customer, kasi customer is always right, na apprehensive sila eh. 1 million ba naman yun? Hindi. Bilangin mo, kunti lang yun eh, ilang piraso lang yun eh. And then sabihin mo sa manual, sir 100, hindi, sir 20 or 40, ganyan. I-try natin sa machine, sir. Oh, sir, 40 or 30. Ano, hindi na pagtanggap mo, dito ka kagad sa counting machine. Mali. Mali. You should be aware also na conscious din yung customer eh. It's always right. Conscious sila eh. Naku, dito lang pala sa tabi ko eh. Naiwanan ko yung isang piraso. Bumunot na naman ako ng isang piraso sa wallet. Dahil kulang daw ng 300. Sorry. Ganun talaga yan. But you must be aware also. It's part of growing up. And maybe yung tama na trabaho. Alam mo, sa Canada, first time kong nakakita ng lugar na walang mapaglagyan ng aking idea. Matalino ako sa mga idea eh. Yung what to do best, task force, kaayusan. Walang mapaglagyan. Talagang maganda ang pagka acquire nila ng mga utak. Marami kasing mga Pilipino doon, mga Indian, yung pinaka-genius yata, ginapirate nila eh. Pinapirate nila yung matatalino sa ibang bansa, kaya nandyan sila sa abroad. Dito sa atin, pag may matalino, scholar o genius, wala na. Kinukuha na ng ibang lugar. Kaya walang naiiwan dito sa Pilipinas na gifted or genius. Kami lang. Kunti lang kami ang naiiwan. Nevertheless, salamat ha sa support. Tumawag yung manager. Ay, hindi mo pa na nakalimutan ko na naman. Mga glitches, mga lapses. Nakalimutan kong i-erase yung aking vlog. Kung nakauna na text ko yung stop eh. Ay, sorry. Nakita ko yung isang piraso. Kung naalala ko yung Facebook, susunod yun, split second, doon na ako sa Facebook, i-erase ko yun. Umatras pa ako ng 5 araw. Atras, kasi sa isang araw, mga 30 post vlog yan eh, sa aking wall. Atras ako. Reverse, Monday, Sunday, Saturday, siguro 150 na vlog. Nakita ko, nandito pala. Sabi ko, ganon talaga. Pag nagkasakit, kaya lang, pag na ako nag-vlog, ang aking topic is health. Ay, dito tayo sa likod ng Socomedics Medical Center. Dito ako bumibili ng itlog. Kasi doon sana sa kabila, doon sa Balmores, gumagawa ng kanal. Yan, naghatid lang ako kay Mrs. Dito siya kanina, doon sa bahay. Naghatid lang ako. Diyan lang ang hospital namin. Ayun o. Ayan o. Oh, yan. Yun. Yan. Socomedics Medical Center yan. Wag yan. Don't look at them. Wala yan. They're not shining. Nawala tuloy. Ayun, oh. Yan. Akin yan, no? Oh, walang kukontra. Ha? Ang kukontra? Ha? Yan, amin yan. Ang legacy ni Papa Bot. Nakapagpatayo kami ng hospital. Mahirap magpatayo. Walang pera nun eh. Sabi nga ng may-ari ng Lourdes doon, na inarkila namin ng Our Lady of Lourdes Hospital. Inaarkila namin year 2000 eh. Sabi ng may-ari, ibinta ko sa inyo ang compound ha. 25 million. Tinanggihan namin. Sir, wala kaming pera. Sabi, mga doktor kayo, wala kaming pera. Ay, hindi, 50 million. May patong na yung broker. Ngayon,
Bininta ito. Our yan eh, Our Lady Fatima eh, kay Dr. Rama sa Cebu. Dito siya nag-hospital eh, Rama yan eh. Yan, binila namin ng 12. Oh, mayaman ah. Utang. Utang yun, sir. Utang yung pagkabili namin. Mahirap. Yung iba, ano yan, Masilunggo pa, nagasungkod. Nagamitin kami every halos gabi-gabi. Boring, walang pera, boring. Kailangan tito si Dr. Tolosa, matalino to eh, Dr. Tolosa, Dr. Paharo. Matalino, marunong. Oo. Pag nagtanong sila sa akin, tinuturuan ko sila. Sharing of ideas. Yung iba nagtampo, umalis na. Hindi na sila member. Pero praise the Lord, pangalawang building na malaki yan eh. Yeah. Hindi naman nag-i-income kasi cooperative, pero nakakatulong, no? Pag may problema ka, diyan ako inopera eh. Pag may problema yung dito sa paligid, diyan na. Along the highway, heart of the town, heart of the city, yung umalis diyan ng mga may-ari, iniwan nila eh. Nagpatayo sila ng alabali. Member din ako doon. Ako din ang isa sa pinakamayaman doon. Joke lang. Joke. Ganun ang buhay ni Papa Bot. Health, grabe ang health. Balik-balik tayo sa health. Talagang importante. Sumakit ang ulo ko. Ngayon 50%. Medyo nakadrive na ako. I'm proud na I can still manage to go around. But grabe, kahapon nag-drive ako, mga 60% pa yung aking vertigo. Ingat na ingat, parang walang laman ang utak. Yan ang problema eh, pag nagka-stroke. So, na-diagnose ko na parang mild stroke or something, hypertensive crisis. Kala heart, gumaganong heart. Naririnig ko. Alas 10 ng gabi, kaming dalawa lang ng heart ko. Naririnig kong heart ko, sabi ko, grabe, matindi. Buti, hindi ako na-stroke na paralyzed or something na may pumutok na ugat sa utak. Yan, mahirap. Kaya hindi natin sigurado kung kailan tayo matitigok. Hindi natin sigurado kung kailan tayo matitigok. Maniwala ka sa akin. Yan. Marami nagsasabi niyan. Mi ultimo address. Totoo. Kaya wag tayong magyabang sa mundo. Everything we see around, everything we observe around, anything we have, anything we had, kahit sino ka pa, yung pinaka-greatest ka pa na greatest, buburahin ka, maging history ka na lang, you will be included sa book of life na lang. Okay, sige, may lakad pa tayo eh. Dandahan lang, ingat kayo, God bless you. May 6, 2025. Hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. May 6 nga Yeah. Ito naman yung isa, nasira na. Tutusukin mo pa dito yung function niya Ayan. Tutusukin mo ng plastic yung function, natanggal na eh. Ayun na Ayan. Ayan, May 6 sa ilalim. Yan. Yeah. So, long life sa lahat, And pray to God, Mayroon tayong Panginoon na buhay, hindi yung Panginoon na patay.
Yung nandun sa Saudi Arabia na pinaikot-ikutan ng mga taong humahalik sa bato. Patay yun, sir, patay. Jesus Christ is alive, not dead. Oh, May 6 eh, no? May 6. Kay Jesus Christ tayo, balik Kristo tayo. Like me. Mapilitan kang magpakabait dahil mahiya ka. Ha? Huwag kang maging extremist. Babay mo na for a while. Ha? Maniwala kayo sa akin. Hindi ko kayo lulukuhin. Ha? Walang may nangyayari sa atin. To tell you, wala. Normal lahat, sir. Madam, Your Honor, Mr. Chair. Normal tayo. As we worship, let all the nations hear our song, the song of Jesus and His blood that proved His love for all. As we worship, may all the lost and broken come. Sa atin, nandito na si Papa Bot para mangangaral. Nagbibigay lang tayo ng payo, sir, madam, Your Honor, Mr. Chair. Eleksyon na naman, ha? Marami tayong pag-uusapan. Ha? Mayroon na akong na-publish mga anatomy of a corrupt and greedy person. Na-publish ko na yan, ha? May 6 ngayon, 2025. Siguro mga 5 episode na pabalik doon sa April. Last week ng April. Meron na tayong na-publish. Kahit na walang may nanonood sa akin. Pero swerte mo pag napadpad ka dito sa aking channel, mabubuhayan ka ng loob. You will recall that you lack the Holy Bible. You will be informed that you still need God. You will be oriented how to follow Jesus Christ. Yun lang sinishare ko. Maging makatao, love your fellow man, makadiyos, love Jesus Christ na laman siya at dugo at spirito ng Panginoon. Yun lang sa akin. Wala akong bang business dito. Wala akong ibang negosyo dito. I don't intend to charge or monetize my channel. It is God's channel. Channel ito ng Panginoon. Hindi ito biro-biro. Serious ito. Serious ito. Hindi ito biro. Kailangan natin ng Jesus Christ, ha? The name above all of us. Respetuhin natin yan, ha? Mayroon dyan Lord, God, pero ang ginagawa clandestine operation. Ginagamit yung kanilang mga membro na babae, ha? Abuse of power and authority. Pastor kayo, pare, marami doon, mga tao na sikat, yung mga batikang doon sa Batikan. Talaga. Mga Batikan, hindi yung kala mo kung sino sila, no? Pero ginagamit nila yung mga membro nila. Lust of flesh. Yung lalaki, ginagamit din yung lalaki sa mga, ang tawag niyan? Pedophilia. Tawag niyan doon sa Cambodia. Sabi ng isang monk, ginagamit daw sila ng kanilang senior. Nako, grabe talaga. We are spreading God and righteousness kuno, pero deceiver tayo. Ito lang si Papa Bot. Nagsasabi lang po ng totoo. Hindi si Papa Bot magaling na tao. Hindi naman manluloko. Okay. Lilipat tayo dun sa malapit sa kanto. Bibili tayo ng something para sa bahay.
Yeah, okay. Let's go there. Malayo dito, kaya maganda dito, malamig eh. Dito na lang kaya. Yeah, huwag na lang ako malis dito. Panuorin na lang ako dun. Dito na lang yung recorder natin. Mag sounds muna kayo dito ha. Makinig kayo ng sounds. Hindi sounds yan, gospel song yan ha. Dan Moen ha. Dan Moen. Okay? Sandali. Let's go around. May bibilihin lang tayo. Sandali. Doon tayo sa kabila. Yan ang buhay ni Papa Bot. Nagpaalala ako, hindi ako nagsasabi na I will make this so that I'll become rich and famous. No, hindi. It's not my intention to be popular. Dali lang. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. Dito yung buhay ni Papa Bot. Yan ang aking hospital Ayun Wag tingnan yan. Pangit yan. Yan. Yun ang hospital ko. Yun Yan ang aming legacy. Alam mo kung na-stroke ako, kung may nangyari sa akin, wala na. Siguro cerebral stroke, pwede kang comatose muna. Siguro buhay pa ako ngayon pero hindi na ako gising. I'm a living dead. Buti na lang na awaan, hindi namatay. Hindi na stroke, pero masakit ang ulo. Tension headache yung tawag niyan Parang nagbe-vertigo ka, ganyan. Hirap. Yeah. Tao lang tayo, namamatay, nagkakasakit. Then, may ara ka itlog? Ano size? Pila kada ko? Pila? Large or something? Kung ano lang dang ara ang ada ko. 250? 250, okay. Tali nito. Opo. Nami gitong dako-dako, no? Oo, wala na. Inang jumbo to siya. Oo, pero dito ko nami tanawon ba? Doble iya, Tatlo gud ka tray magamit mo, tatlo. Doble pati to yung Dok, yung igyok niya. Sino ka supply sa imo? Kuha ka na higit sa sa poultry. Kasi no? Dito sa kay Camel, Saan yan? sa Pulumulo.
Okay. May nabalaan ka nga nag-supply sang native manok. Itlog o manok? Native yun nga manok. Live. Basi may nabalaan ka. Ini sila, rin sila native nga, pero ano ang ginabaligyan nila? Inang itlog. Manok. Pray and worship your holy name. You are here, dwelling within our prayer. Alam mo ang kulang ng mga tao. Sa buong sanlibutan. Hesus Kristo. Binuhay na yan eh. Yung nakaukit na bago siya pinanganak. Sabihin ipanganak siya ng virgin na babae, ganyan. Parang storybook. Ipapanganak siya at talagang he will do what God wanted him to do. Kaya yan ang ilang billion ba ang tao sa mundo? Sa mga Christian kasi, kasali Catholic, mga 6 billion ang naniniwala kay Hesus Kristo. Kaya lang maraming mga kanya-kanyang paniwala na ganito ang amin, ganyan. Kami yung sa kabila naman naniniwala sa Holy Bible or Torah. Hindi sila naniwala sa buhay ni Hesus Kristo na namatay at naging Misaya. Mayroon pa mga 2 billion or 1 billion palaganated 2 billion na Islam na sa kanila naman ang anointment. Namit tagay ba? Ang mga paborito ko sa bata pa ko. Dito ko sa Liti, mga bahal gid ba? Okay. Ginasugo Why na sang sakit ba? Organic na kay bulong eh. Halin sa puno. Makakadali lang. Why na ko gainom sa bang? Why na buot na. Dami dito mga squatters. Ano kaya Agi lang. Agi lang. Grabe ang tao sa mundo. Iba-ibang salita. Nag-i-enjoy ako. Ang pinaka-sweetest na memory ko ngayon, aking mga binablog, yung pag narinig ko yung mga boses ng aking apo. Nakakatuwa eh. Nakakatuwa talaga. Boses ng apo. Grabe, amazing. Amazing part of life na nagsasalita yung mga batang maliit. To think ha. Dugo at dugo mo sa laman yan. Gaya kay Hesus Kristo. For love that hears. The sweetest talaga ang memory na mayroon. Number 1 sa buhay mo, nabuhay ka, nagkaanak ka, nagkaapo ka pa, bonus, may jackpot. Kaya nga si Hesus Kristo pinanganak. Nakasulat kasi kung hindi nakasulat, parang hindi ako maniwala. Maganda na lang, magandang balita yan. It's a good news for me na
pag nag-scrutinize ako, ina-reflect ko yan sa daily activities, sa thinking ng tao. Dahil physician ako nakapag-aral ako ng medisina. Oo. At pumasa din naman sa board. Hindi nagkukopya. Hindi nagkukudigo. Salamat naman, jackpot. Pumasa sa board. Yan. Nakasulat sa Holy Bible. Palagay natin mali ang Holy Bible. Palagay natin mali ang Holy Quran. Ano ngayon? Ano ngayon? Ha? Lalaban ka? Ha? Ito. Mag-reflect ka nga. Buhay ng tao, dumadami ang mga tao. Ano pa? May isip, may damdamin, may tao, hindi animal. May mga tao kasing animal na parang walang puso dahil sa religious belief na sila daw ang tama. See? Di animal. Kahapon nakita ko pinuputulan ng ulo yung manikin, yung parang doll. Dahil yun daw Christian. Batang maliit, 7 or 9 years old, nagdadasal, may dala-dalang kutsilyo. Yan ba maganda? Are you sure na you are sure that you are following the real God? Marahas, terrorism, ayaw ko. Hindi maganda. Sa presence ng Holy Bible ng Torah, sinasabi na may God, loving God, nandiyan lahat ang pinakamaganda Ngayon, sabi ko sa iyo, lalaban ka? Totoo naman, nabubuhay tayo, namamatay. Nakasulat yan sa Holy Bible. At saka sa mga words ng prophet, mga writers, Holy Spirit guided people kasi yan At tugma sa ating buhay. Ang nangyayari, damdamin ng tao, nakasalalay sa Holy Bible ang civilization. Hindi mali ang Holy Bible. Sabi pa nga ni yung aking lolo, si Ecclesiastes, yung si Solomon, si King Solomon, aking lolo. Everything is nothing. Life is just chasing the wind. Ay, dito na pala tayo sa downtown, dito sa may Tops and Mix, dito sa kanan. Punta tayo sa isang lugar doon sa dulo. Salamat naman nakapag-drive ako normal. See? Normal, pero may 50% na vertigo. No problem, sige lang. Para akong lasing. Na hindi naman lasing. I can manage. Driving skills ko ngayon mga 80% or 85, good enough. Passing. Nakasulat sa Holy Bible. Hindi na pwede baluktutin yan. Dahil lang sa may paniwala na may propeta kayo na ang chosen people of God ay mga Saudi Arabian people. At ang God ay moron. Dahil Arab lang ang nakaintindi, ang pupunta daw na langit ay Arabic lang. Is that omnipotent, omnipresent, or omniscience? All-knowing? Moron yata ang God nila. Joke lang, joke. Grabe, nasa kanto nagpa-park. Moron. Oo nga, doon yan sila Minus N. Totoo ang nangyayari sa buhay. Magpakatao tayo. Feeling of flight. Na we avoid the pain. Tao yun, normal. Kasi kung isipin mo na mag-genocide dahil lang sa propita niyong pike,
maraming magagalit. And the problem will go on and on and on and on. See? Perennial problem 'yan. Di ba? Magpapatuloy ang hate, killing, discord. Yan ang mananatili sa mundo. Walang legacy na maganda. Dahil puno tayo ng hate. Yung sa akin lang, if we just follow sinasabi ng Holy Bible na love your enemy, love your neighbors, love your enemies and love your neighbors, naku, perfect na ang tao. Ngayon, pinanganak nga ang isang palagay natin totoo Messiah. See? Laman, dugo, espiritu ni God, ng Panginoon natin. Maganda naman tinuturo niya. Kaya lang gusto yung iba magpasikat eh. Pati ang propeta nila pedophilia. Hindi ko maniwala. You cannot put me under your pockets. Di ba? Oh, hay. Wag na. Ano tayo? Na-scam tayo. Kaya sabi ko, pag maniwala ka kay Jesucristo, parang kang nakapanalo ng sweepstakes. Lottery. Nandiyan na lahat ang tamang at matino na pamumuhay. Kaya subaybayan niyo ako. Kahit papaano may narinig kayo sa akin kaysa pinapabayaan ko kayo. Yun sa kabila sa small window, yun, ano yan, MOA Molo Base. Yan. Dito muna tayo. Ikaw na. Yeah. Dito yung Cordal City, yan, no? Sa large window. Yan ang Mall of Ace. Sa kabila naman yung KCC. Ayun, no? KCC yun, no? Yan, Coronadal Commercial Center. Marami ng branches yan. Sa May 6, 2025 pa lang ngayon. Papabot here. Ako yung papabot nyo na mabait. Lulubot. Aking mga apo lulubot. Papabot lang. Kaya
Naka large window tayo. Small window na ako. Patuloy ang vlog. Ito lang Marbel Coral City. Pero dapat dito may skyway. Pinopropose ko yan, no? Be that is may, no? Lo and behold, magka skyway dito, Marbel, yung Coral. Talaga. Kailangan para iwasan talaga ang traffic jam. So nangangaral si Papa Bot, balik Kristo tayo para maiwasan ang gulo sa mundo. Balik Kristo tayo para maiwasan ang gulo sa mundo. Na maging humble tayo all the time. May takot sa Panginoon. Hindi biro yan, hindi biro. Kasi karamihan sa atin hipokrito Ngayon lang nakausap ko doon ng security guard ng bangko. Sabi ko, basta may maniwala lang tayo sa Holy Bible. Wala nang ibang mas matino. Wag na lang yung scripture doon sa kabila. Doon sa Saudi Arabia. Kompleto na kasi ang Holy Bible Binabago-bago, inuulit, pinapalitan, at sinasabing corrupt. Paano? Paano maging corrupt, be? Naniwala naman kaya kayo na ang propeta sa Holy Bible ay totoo? Bakit corrupt ang Bible? Kung gano'n, naniwala kayo sa mga corrupt na propeta. Ulitin ko naniwala kami ng mga propeta sa Holy Bible ay Muslim. Ang Holy Bible naman ay corrupt. Double standard. Luko-luko yata yun. Natawa lang ako. Huwag naman ganun. Kung naniwala ka, huwag ka na magyabang. Kung may pagkukulang kayo, huwag niyong do not charge it to others. If you cannot support your belief, do not charge it to others. You hold on. You stand with your principle. You prove your worth, that you are right. Hindi yung hiram na salita. Pag na-review mo ang kanila ang revelation ng Holy Bible, ginagaya-gaya, babalik daw si Kristo. Babalik si Kristo. Dahil Muslim daw, Muslim. Magsasabi Kristo daw na mali ang Christian. Ginagaya-gaya nyo lang ang revelation, tapos dinakdakan nyo pa, dinagdagan nyo ng mali. Expert kayo sa mali. Joke lang, joke. Sorry. Kaya maging humble tayo. Kidding aside, magpakabait tayo. Gaya ng buhay ni Jesucristo na napakaganda ang buhay niya. Napakaganda, worth talaga na sundin siya. Di ba? Na ang buhay niya ay talagang buhay natin. Mga ginagawa niya ay gagawin natin. Christ-like lang. Hindi ko kasi matagalog yung Christ-like. Christ-like, if possible, close to Jesus Christ. Pag walang Jesucristo, talagang magulo ang mundo. Sabihin ko sa inyo. Kaya ako talagang advocate ako ni Jesucristo na siya ang pinaka-tama na susundin. He is the most righteous person. Ang masama lang dahil until now, yung mga Hudyo or mga Jews noon na nagmak sa kanya, nandyan pa rin ngayon dahil monotheism lang sila, na hindi daw pwede manganak ang God, na hindi tatlo ang God, kundi talagang isa lang. Despise and not believing into the life of Jesus Christ, na siya na talaga ang anointed one. Kaya nandyan ngayon ang gulo. Sinusunog na yung Israel,
binabaha na yung Saudi, what have you, may curse. Hindi naman buubo si God na hindi magbibigay ng signs of the end times. See? Curse yan, curse. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa curse. Love tayo ni God, kaya lang we have to sometimes discern what is right, what is wrong. We were given already the chance dahil sa Holy Bible. Ayaw natin ang Holy Bible. Mga tao sa pulpito, hipokrito, di ba? Maraming kasalanan, naging Superman. Mga tao sa pulpito, mga Superman. Kala mo perfect na perfect. Si Jesucristo lang perfect, chong. Kahit na sino ka pang Batikang preacher, yung taga-Batikan. Hindi, sir. You're not part. You are an ordinary person. Yun lang. Pantay-pantay tayo. Isa lang ang mas mataas sa akin. Si Jesucristo lang at God. All of us, hindi tayo looks like God na pwede tayo magpapatawad ng kasalanan ng iba. At tayo nang nire-revered o nandun na ang mga pananampalataya at tiwala na Panginoon na tayo dito sa lupa, pati mga images binibigyan natin halaga na blessed, saints, pati bata, saints. Santo Niño, ano ba yan? Sa 3:16 lang, maniwala ka lang kay Jesus Christ, tapos na eh. Namatay, nabuhay. Buhay siya ngayon, hindi sa patay. Yung mga images yan, patay yan. Di ba? Ang daming kamalian. Maniwala kayo. Tama na. Alauna na, hindi pa ako nakaligo. Yan bahay namin. Dito ang clinic namin. Dito lang ako sa likod. Nag-aantay din naman kay Mrs. dahil matatapos na siya ng kanyang duty at may pupuntahan yata. Magdadrive naman ako ulit. Sige, bye-bye na. God bless you. Ito lang si Papa Bot. Saint Reuel. Or you read Exodus chapter 2 verse 18. Reuel yan, Reuel. Father-in-law of Moses doon sa Holy Bible. Hindi ko alam kung bakit naging pangalan ko yan eh. Sa 2nd Chronicle nandun din si Reuel. Hindi ko na alam, basta nabuhay ako gaya mo. Matinong tao, Love you. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you, turns His face to you and give you peace in Jesus' name. Amen. Love you. Be well and richer, healthier, wealthier. Amping, halong. Take care. Keep safe. Bye-bye. Ingat. Have your way right now. Have your way, Holy Spirit. Fill our hearts and have your way as we wait, and as we pray. Speak your word into our hearts and have your way. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way.
your way. Speak to us, Lord. Have you not known, have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach us, Lord, to wait. Amen. Amen. Oh, my soul, do you not know